nakagisnan na dito sa San Pedro, yung pansitan na to, sabi nga, hindi ka lehitimong taga San Pedro. Negosyong pansit lang mga kanegosyo, focus in one. By the way, ako nga pala si Jepo, isang negosyante. Isa rin akong DJ kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event. Message lang kayo dito sa channel ko or comment lang kayo. Nasa email ko yung bio. Di ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, bilyaran, barbecuehan, rental. Focus in one, pansit lang. Bakit mas kumikita pa yung negosyong nakapokus lang sa pansit na may toppings? Kesa may tinda kang pansit, spaghetti, sopas, champorado, apalabok. Kung wala kang focus in one mga kanegosyo at marami kang tinda mga kanegosyo, mas yung inventory mo mahirap, mas mahirap kang i-monitor yung negosyo mo at kita ng negosyo mo at hindi mo mapapalaki yan sa level 2 business model dahil sa marami kang tinda. Sila mga kanegosyo, ang hindi lang nila alam na may business model level 2 pa. Ang hindi nila alam na pwedeng applyan pa yan ng franchising basta brandingan lang nila yung pansit nila. Lagyan nila ng sistema, operational manual. Tapos, pwede na nilang ipa-franchisean. Sobrang tagal na mga kanegosyo. Ayun yung mahirap sa ibang negosyo na hindi nila alam na may business model level 2 pa. Or yung iba ayaw na nilang trabahuin yun kasi kumikita na sila sa level 1. Nasa level 2 business model yung tunay na kitaan mga kanegosyo. Halimbawa, napapranchise nila yung negosyo nilang pansit. Sabihin na natin Jepoy Pansit. Hindi na sila kikita per se sa pagbebenta ng pansit mga kanegosyo. Kikita na sila sa bayad sa franchising fee. Kumita man o malugi yung magpa-franchise sa kanila, yung franchising fee hindi na marerepand yun. Profit na agad yun. Pero focus in one, ang nagbago lang business model. In-applyan lang nila ng franchising business model. Doon ka kikita mga kanegosyo. Kwento ko lang. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Graduate ako ng Marketing Management mga kanegosyo. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto, madali buksan. Yung tipong nagsari-sari store ka ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. At ang natutunan ko sa pagtitinda ko ng sari-sari store, at nalugi nga pala ako nung pandemic mga kanegosyo kasi karamihan ng negosyo na malapit sa school, puro nagsara. Kasi almost 2 years din na online class yung mga school nun, wala talagang customer. At ang natutunan ko sa pagtitinda ko sa sari-sari store, or pagninegosyo ko ng sari-sari store, walang focus in one ng sari-sari store mga kanegosyo. At hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Habang buhay kang reseller dyan. Kasi una, hindi naman sa'yo yung produkto. Hindi ikaw yung nagmamayari. Sila mismo yung nagmamayari ng pansit eh. Babrandingan lang nila yan mga kanegosyo. Pwede nang ipa-franchise yan or distribution. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman sa akin, sabihin mo, comment ka, sabihin mo pansit. Kung umabot ka sa dulo ng video to, sabihin mo pansit ha, kung natapos mo to ha. Pansit. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.